what's up sa inyo mga boss, mga post, mga sir, mga mama. Nandito tayo ngayon sa Arco ng Nueva Ecija. So, nagpicture lang ako dito. Dahil kakain ako dyan ng lugaw, kaso wala na daw lugaw, ubos na. So, di na ako kakain. Akit na tayo ng DRT. Very short ride lang naman to, papunta dito. Tapos, akit tayo ng DRT, pauwi sa bahay. Bago ko umalis kanina, nagpa-full tank na ako doon sa amin. Mula doon sa pinagasan ko kanina, naka 62 km na ako. 62.2. So, susukatin natin kung ilan yung magiging gas consumption ko. Kasi papunta dito, halo-halong riding style, may chill, may mabilis, may mabagal, ganyan. So, depende sa kalsada. Doon tayo papasok sa may Red Horse. Yung may malaking Red Horse doon sa San Miguel. So, tara. Tapos maya konti bago tayo lumiko dun sa kanto, magsha-shoutout na rin ako sa mga nabasa kong comment na gusto magpa-shoutout. Yan. So dito kasi sa vlog na to mga boss, i-share ko na lahat ng pwede kong maramdaman, maranasan pag naka plus 2 na swing arm, para maging transparent tayo. Kasi hindi naman lahat ng ginagawa natin sa motor natin ay laging good news. Meron din yang epekto sa ibang parts, ano. Kagaya sabi ko nung huling vlog, 'di ba? Lumambot yung suspension dahil humaba yung swing arm. Kaso nag-bottom out naman yung gitna. So, what I mean nag-bottom out is malaro siya. Kahit solo lang tayo, maramdam natin na nagbo-bounce yung suspension. Unlike sa stock na swing arm natin, medyo may resistance pa siya. Kapag konting lubak lang, medyo natalbog tayo, no? Nararamdaman natin yung paglambot ng suspension niya kapag meron tayong box na dala or meron tayong angkas sa likod. So, yun. Dito, kaklaruin natin lahat. And then, kung meron tayong viewers dyan na naka plus to din, share nyo yung opinion nyo. Kasi yung sasabihin ko man dito is based on my experience, ano, kung anong feedback ko sa plus 2. Yan. So comment nyo din yung inyo, baka naman iba-iba kasi tayo ng magiging experience eh. Yung iba looks lang ang hinahabol, kaya tanggap nila kung ano yung magiging resulta ng plus 2. Yung iba naman hinahanap nila kung magiging balance ba yung resulta. Nahabol mo na yung looks and then yung functionality niya is okay pa ba. Dito nyo malalaman kung para sa inyo ba ang pag plus 2 or hindi. So na tayo sa Red Horse. Kakaliwa na tayo dito, tapos dire-diretso lang to. So, yun mga boss. Ito, didiretsoy na lang natin to papuntang DRT. So, bago natin gawin yan, magsha-shoutout muna tayo sa mga nababasa ko nagko-comment sa mga uploads natin, ano. Yan. So, shoutout po kay Sir Albert Dogauho, na sa Japan yata to nagtatrabaho si Sir. Shoutout din kay Jubs Official Vlog. Shoutout din kay Sir Rufino Orosia. Yan. Si Sir taga Cebu, pero as of now nasa Qatar yata si Sir. So sa mga viewers natin dyang OFW, ingat po kayo dyan kung nasa ang bansa man po kayo, ano. And dito sa malalapit na mga viewers natin, ride safe at stay safe lahat, ano. Be a defensive rider sa lahat ng oras. So yan, didiretsoyin natin to. Pakikiramdaman ko ng matindi yung ating swing arm. Kung ano yung magiging pakiramdam ko, no. Basically sa buong motor, kung may epekto ba talaga. Tapos syempre para mabigay ko sa inyo yung tunay na ma-experience ko. Kung merong hindi maganda, sasabihin ko rin, kasi para transparent tayo dito. So let's go. Ito na guys, ito na mga boss. Ito na yung paanan papasok ng bundok. Nararamdaman na agad dito na yung hangin malamig. Tubig.
Buhangin. Pagka may bahay na ganyan, nagbabagal talaga ako eh. Baka mamaya may biglang tumawid. Meron na akong ilang napapansin sa pagbabago sa stock swing arm tsaka sa swing arm ko ngayon. Yan. So ang napansin ko ngayon, parang yung weight distribution ng motor mas napunta sa harap. Di na siya ganun ka bumabaon kapag pumipreno ko. Unlike dun sa naka-stock swing arm ako, kapag pumipreno ako sa harap, nararamdaman ko yung pagbaon ng suspension. Pero ngayon, parang konti na lang yung play niya kasi nagsasag na sa harap. Yung mga nandito, mga ganyan, busina ka lang, magbibigay naman sila ng daan. Buhangin talaga oh. Buhangin na naman. Buhangin. May buhangin eh. Hindi ko isasakripisyo na bumangking pagka may buhangin. Baka kung saan lang tayo pulutin. Chill ride lang sila ate oh. Kung tatanungin nyo, kamusta ba ang Winner X sa ahonan? Ito ang kasagutan. Kwarta umaahon. Tercera. Pero syempre, may kombinasyon ng RPM yan, hindi lang basta cambio ng cambio. Saan na ba to? Talbak. Ito yung mga madadaanan nyo kapag ka nag-reverse DRT kayo, pag nanggaling kayo ng San Miguel. Maganda rin naman yung kalsada, majority. Pero yung ibang kalsada talaga may bitak. Dapat dito alerto ka kung may buhangin o wala, kasi lalo na yung mga blind curve, kapag ka hindi ka alerto at bumangki ka, nadaanan mo yung buhangin na yon, gugulong ka talaga. Taas naman dito. Oops. So bigyan ko kayo ng konting feedback. Slow down muna tayo. So bigyan ko kayo ng feedback ngayon habang rolling tayo sa kalsada. So yung sinasabi ko kanina na yung bigat ng motor is parang nadagdagan yung bigat niya sa harap. Totoo.
Kasi 'di ba naka plus 2 na tayo, so matras ng konti yung gulong, then yung bigat ng motor medyo napunta sa harap. Hindi naman lahat, meron pa din sa likod. Then yung suspension sa likod na lagi kong napapansin is talagang lumambot siya. So kapag ka may OBR kayo, tas ganitong kalsada yung madadaanan nyo, mapapansin nyo naman yung handlebar natin nagbo-bounce. Baka mag-alon-alon kayo ng OBR mo. Pero kung mahabang stretch, okay. Ang option naman doon is kung magpapalit kayo ng adjustable na rear suspension, pwede. Malalaro nyo yung settings ng suspension sa likod. Pero as stock, meron ka pang top box, meron ka pang angkas, maglalaro yung suspension nyo sa likod. So kung alon-alon yung kalsada, alan-alan din yung pakiramdam niya ng OBR mo. So meron pa ako isang napansin na maaari nyo ding mapansin kahit hindi kayo naka plus 2. Ano yon? Yung front suspension natin. Since naka-lowered nga ako ng 1 inch, so that time medyo may tigas pa siya kasi nakalubog na medyo may tigas pa siya. Pero ngayon ang natatakbo na ng motor ko ay around 2,700 pa lang yung odo niya. Napansin ko na parang sobrang lambot ng suspension sa harap. So ang option natin dito ay magpa-repack ng suspension, magpapatigas kayo ng suspension, magpadagdag kayo ng fork oil. So ayan mga boss, gaya nga nasabi ko kanina, pagdating sa suspension, yung likod, di ba? Medyo lumambot yung likod kasi nag plus 2 nga tayo ng swing arm, so medyo humaba yung gulong. And then yung weight distribution niya, mas lumamang yung nasa harap. Tapos pagdating naman sa suspension sa harap, kahit hindi pa ako naka swing arm noon, napansin ko na talaga siya na parang lumambot na siya nung na-reach ko yung 2,000 odo. And then meron din ako napansin, hindi ko alam kung baka naha-hype lang ako, pero nung naka-stock swing arm kasi tayo, pagdating sa pre-wheeling ng gulong, no, tama naman yung alignment natin sa stock swing arm, tama rin naman yung adjustment natin, hindi rin banat ang kadena. Pero kapag pag pinaikot natin ng ganyan yung gulong natin, parang saglit lang yung momentum ng pre-wheel nya, humihinto agad. Tapos dito sa swing arm na to, napansin ko same lang din naman yung adjustment, same lang din naman yung alignment, pero pag nag pre-wheel siya, ay no, nakikita ko yung momentum ng gulong na pre-wheel talaga, hindi siya humihinto. Hindi naman nakabuka tong ating brake pad, kumbaga naka-hold pa rin naman siya, pero yung pre-wheel nya ganyan. Ayan o. Okay na okay siya. Mas maganda yung pre-wheel niya ngayon. Hindi ko alam kung may kinalaman ba yung swing arm dun Kasi ayan o. Hindi naman to maluwag. Mahigpit yan. Actually, pagdating sa axle, dyan talaga hinihigpitan ko ng maayos. Kasi mahirap na pag lumuwag yung axle natin. Ayun o, check nyo. Yung momentum ng pre-wheel natin Tapos, itong brake hose na to, di ko kasi alam kung legit ba talaga na Earl's hose to. Kasi ang mura nito less than 1,000. Pero pagdating naman sa braking niya, wala naman akong problema. Same pa din sa stock. Walang problema. Yung lalim ng baon, yung braking power, wala naman problema. Di ko lang alam kung pag tumagal, kung same pa rin ba yung performance nito. Pero kung sakali may budget kayo, instead na bumili kayo ng mga copy na ganito, mag RCB na lang kayo guys para sigurado. Yan, yun yung napansin ko dito sa pre-wheel. Tsaka yung paghinto niya, hindi siya yung hinto na parang pakat. And then meron din ako napansin na alam ko napansin din ng karamihan. Nung naka-stock swing arm kasi ako, kapag ka umaatras ako sa motor ko, yung mabagal lang o kaya naman tinutulak ko siya paharap, meron tayong naririnig na ingay dito sa part na to. Yung iba sinasabi baka raw preno, baka dun sa caliper, ganyan. Ang suspectya ko kasi nun mga boss, baka dahil makapal pa yung brake pad natin, kaya ganun. Pero tumagal na yung motor, like 1,500 na yung odo niya, ganun pa din, di nawawala. Kaso ito, nawala.
Actually, bago ko to palitan ng swing arm, meron siyang ganon. Hindi ko na lang inopen sa inyo kasi very common na eh. Marami nang nakakapansin. Mga naka-Winner X din, yung mga nagpo-post sa Facebook, nasaan daw nang gagaling yung ingay na ganon, parang may lumalangit-ngit. Dito yon sa part na yon. Pero nung nagpalit ako ng swing arm, nawala. Share ko na lang din. Kasi di ba nabanggit ko, yung ingay niya sa kadena, yung sinasabi ko nakakarindi, na-overwhelm lang ako nung time na yun. Kasi bagong kabit. Pero yung ingay sa kadena, same pa din. Tumahimik lang siguro to ng konti lang. Pero maririnig mo pa din. So, yun yung sinasabi ko nung huling vlog na hindi muna ako magsasabi ng kung ano-ano dito kasi baka na-overwhelm lang ako kasi bago pa siya. So, ayan, meron ng mahigit 100 odo yung natatakbo nito nang naka-swing arm ako kaya nakapagbigay ako ng feedback sa inyo. Share ko na lang din yung mud flap natin kung kamusta. Kita nyo naman, putik-putik yan. Kung nagagawa ba niya yung trabaho niya, yes po. Ayun yung mud flap natin, oh. Walang putik yung ating suspension dahil dito. Kasi kung ang susundin natin ay itong 2 bolt lang na yan, for sure, papasokin to ng putik. Lulusot dito, magiging nonsense. Kaya ito, makita nyo yung suspension. Ay no, walang putik yan. Malinis. So, itong gilid lang. Itong gilid kasi maaabot mo yan eh. Pero pag nagplasto kayo, kahit wala kayong mud flap, maaabot nyo to kasi maluwag na yung space dito, oh. Maluwag na yung room kasi nagmatras siya ng konti. Pero sa stock, mahirapan kayang linisin yan kasi medyo masikip. Tapos yung ating stock na chain guard, yan, all good naman, plug and play, walang adjustment, walang dagdag butas. Stock na bolt din ang gamit natin. Ano pa ba? Yung front suspension, para sa akin yung suspension ko malambot na. Kailangan ko magpa-repack siguro or magpa-tuning. Yan. Sa makina, wala akong problema sa makina. Tahimik. Good as brand new pa din. Vibration, natural vibration lang. Other than that, wala akong issue dito kundi wala talaga. So magtatanong din kung saan ko to nabili, itong side mirror natin, Street King version 1 white lens. Nandyan po sa description yung link. Nasa TikTok shop ko po. Nag-promote ng TikTok shop. Yan, syempre para din, di ba? Di na kayo mahirapan maghanap. Kung ano yung makita nyo sa akin, ililink down ko na lang dyan. So yan, yun yung feedback ko sa plus 2 swing arm na naranasan ko at posibleng maranasan nyo din kapag nag plus 2 kayo. Yan mga boss, pwede nyo naman i-assess yung mga sinasabi ko. Comment down below kung merong mali o baka naman overwhelming feeling lang ulit to. So yun lang mga boss, mga paps, mga sir, mga ma'am, kung nakaabot ka sa video na to, sa punto na to, ay maraming salamat sa iyo dahil sa suporta mo. Ayan, so kung meron kayong katanungan, comment down below. Sasagutin natin yan sa abot ng aking makakaya and based on my experience lang. Pero kung may tatanong kayo sa akin na hindi ko pa na-experience, pasensya na po, hindi ko po masasagot yung tanong ninyo. So yun lang, kita-kits na lang tayo sa susunod na vlog. So magro-rolling na lang siguro ako ng video papunta dun sa arko ng DRT